This is not to flex, pero gusto ko i-share yung laman ng wallet ko na tingin ko is makakatulong sa mga magiging OFW pa lang or pati na rin sa mga currently na OFW dito sa Saudi na wala pang gantong sistema. Umpisa na natin. Okay. So ito yung laman ng wallet ko. Umpisa na natin dito sa CVV stickers. Meron ito sa Shopee or Lazada. Wala akong makita dito sa Saudi nito. So pag nasa Pinas ka, I recommend na umorder ka nito. Mura lang naman siya. Tapos, itong mga CVV stickers natin is ilalagay natin sa likod ng ATM cards. Tatakpan natin yung mga CVV niyan para maproteksyonan natin yung sarili natin pag bumibili tayo na sa mga tindahan gamit ang physical cards. Lagay mo na lang din sa, let's say sa Google Keep mo, kung ano nga ba yung CVV code ng ATM card mo para in case na, kunwari, gagamitin mo yung card details niyan sa pagbayad online, let's say sa Noon, Shopee, or Lazada, Noon, Extra, Jarir, may ma-enter ka na card details, makukompleto mo yung form. Next is valid ID. Ito kasi hindi ko na siya ginagamit, pero maganda rin na meron kang physical ID na dala. Let's say ba mamaya pumunta ka ng Philippine Embassy, wala kang eGovPH app or hindi gumagana yung app, is meron ka pa rin physical ID na may papakita. Okay, pagdating sa mga valid IDs, kung nasa Pinas ka pa lang, asikasin mo na yung eGovPH app mo. Make sure nandun na lahat, nag-appear na lahat. Kung wala ka pang national ID, pumunta ka ng PhilSys, kumuha ka ng national ID. Tapos i-enter mo yan sa eGovPage app mo. Make sure lang na yung email and mobile number mo is iniingatan mo. Lalo na yung Philippine SIM card. Dali mo lahat yan sa Saudi. Para once na, kunyari, gumawa ka ng national ID, same email address, mobile number, i-register mo sa kanila para lumitaw yan sa eGovPage app mo. So habang nasa Pinas ka rin, kung wala ka pang SSS, pag-ibig, asigasin mo na rin. Panoorin mo yung video number 76 and 77 para sa pag-update ng personal info in case na nagpalit ka ng email address or bumili ka ng bagong mobile number bago ka umalis ng Pinas and pumunta rito sa Saudi. Para pagdating mo dito, may access ka naman sa My SSS app and Virtual Pag-ibig app. Yan. Pati yung OWA, asigasin mo rin. Make sure you maintain subscription ng OWA, insurance or membership. Every 2 years nagpapalit, 1,500 yata yun. So, ganun. Next is, ayan, dami ko sinabi, mga Philippine ATM cards. Pagdating sa mga Philippine ATM cards, hindi naman kailangan sobrang daming katulad nito. Actually, may mga pera ako dito kaya minamaintain ko lang na meron ako mga physical cards nila. Pero at least 2 to 3 ATM cards ang dapat na meron ka. Para in case na under maintenance, mawala mo isa or nahack yung isa, meron kang backup habang nandito ka sa Saudi. Kailan ba natin gagamitin yung mga physical ATM cards na to habang nasa abroad? Gagamitin lang natin to pag emergency. Pag mag-withdraw ka ng one time, 10,000 pesos, mga ganyan. Hindi ko nire-recommend na mag-withdraw ka ngayon, mag-withdraw ka bukas kasi yung bawat withdrawal mo is ang laki ng fee niyan. Siguro papalo siya ng 600 to 1,000 pesos depende sa amount na withdrawin mo habang sa Saudi ATM machine. Although baka may mag-comment na kunwari 250 or 150 pesos lang yung charge na nakikita dun sa transaction history ng bank app. Actually hindi ganun nag-work yung fees niyan. Maraming hidden fees katulad ng yung fee na pinatong ng Saudi ATM machine, yung fee na international withdrawal fee na sisingilin sa iyo ng bangko, ng Philippine Bank, international transaction fee, papatong din doon, at saka yung palitan na gagamitin ng Visa or Mastercard dun sa pag-convert ng pera mo mula Philippine to Saudi Riyal. So basta nung kinompute ko, nasa bandang 600 to 1,000 pesos. Depende sa amount. Okay. So, ayan. Maganda meron ka niyan. Tapos, pwede mo yung gamitin yung physical din sa pagbayad-bayad sa mga bakala o restaurants, mall. Ayan. Pagdating sa mga bakala, i-double check mo lang muna kung tumatanggap sila ng Visa or Mastercard bago mo ipambayad yung physical ATM card na to. Kasi kung hindi, kung madalang yung tinatanggap, hindi gagana yung mga to. So, ayun. I-double check mo lang sa tindero. Isingit ko pala dito na in case na meron kang emergency, tapos ang gagawin mo sa pera is ipambibili mo lang din sa mga tindahan,
I recommend na ipambayad mo directly yung mga physical Philippine ATM cards mo dun sa tindahan para ma-take away natin o hindi tayo masingil ng mga withdrawal fees na in-explain ko kanina. Dito kasi pag ginamit mo yung physical ATM card na itong Philippine ATM card sa pagbayad dito sa mga Saudi malls, Saudi restaurants, ang sisingilin lang sa na patong is yung international transaction fee. At saka yung margins na lang ng palitan ng Philippine to Saudi Riyal na conversion rate. Yun. Usually kasi mas mababa ng konti yung palitan ng Visa and Mastercard compared dun sa palitan na makikita natin dun sa mga international remittance app. Kunyari yung sa MobilePay, sa Bark. So kapag tinignan natin palitan doon, mas mataas doon. Pero pag chinek natin sa Visa, mas mababa ng konti. Kaya yun yung mga sinasama ko rin sa computation. Pag-aalamin natin yung malulugi sa atin, pag gagamitin natin yung Philippine ATM card sa pag-withdraw sa mga Saudi ATM cards. So yun lang. Next. Ayan. Sa pag-iipon, I recommend na doon ka sa high yield savings account or high interest banks. Usually yung mga Como, GoTime, Maribank, yan yung mga nagbibigay ng high interest. Maya, ayan. Ako kasi Maya eh. Tapos ito, meron din akong BPI, East West, Union Bank, ATM cards. So meron akong mga ipon sa mga to, kaya meron ng mga physical, mga debit card nito. Yan, dinadala ko siya dito sa Saudi. And maliban doon, meron din akong East West dollar account. Kung mapapansin mo kasi yung palitan ng US dollars to Philippine pesos is pataas. Kung i-check mo, pag tumagal palalo yan, in the past 5 or 10 years, di ba? Naging constant yung pagtaas ng Philippine peso. So, kung nag-iipon ka dito, na take away mo yung inflation ng palitan. Next naman is credit cards. So, ang unang nagkaroon ako dito is yung Mylanders. Na-approve ako, parang nag-mass approval sila noon. Tapos, sumunod naman is yung Union Bank, Platinum, and then Atome. Atome, kung wala kang credit card, I recommend na kumuha ka nito, yung physical, para meron ka rin magamit dito sa Saudi in case na kulangin ka. Pagdating sa mga paggamit ng credit cards naman na to, ako kasi hindi ako nag-avail ng installment, hindi ko hinahayaan yung bank na kumita sa akin, dapat ako yung kumikita. So, yung mga installment na ino-offer ng Atome, ini-ignore ko yan. Basta, pagdating ng billing statement, binabayaran ko lahat in full. Meron ako dito mga Philippine peso, ito yung refund, terminal refund, na nakuha ko nung paalis ako ng Saudi. So nakatabi lang yan dyan, hindi ko binibigay sa kung kahit kanino kasi para pagbalik ko ulit ng Pinas is meron akong pangkain, pambili ng load. So yun, dun ko siya gagamitin pamasahe. Tapos real, itong real kasi yan, cash on hand ako kasi exit na ako ng Saudi. So itong real na to, pinag-isipan ko kung iuuwi ko siya as real pero I recommend na ipapalit mo siya ng dollar sa Saudi airport. Tapos, pag uwi mo naman sa Pinas, ipapalit mo na sa airport sa Pinas from US dollar to Philippine peso. O kaya, idiretso mo sa pag-deposit dun sa bank account na meron ka na nasa airport. Kunwari, andun kasi yung mga BDO, Union Bank. So, tingin ko sa Union Bank or East West ko ibibigay ito. Depende kung nandun sila. I-double check mo na lang. Kung wala, ipapalit mo na lang ng peso. O kasi meron akong land bank. Baka sa land bank ko i-deposit. So, para paglabas ko ng airport, itong Philippine peso lang na to, yung pera, yung cash on hand ko, bale, ito lang. Tapos, yung mga real na to, is nandun na kagad sa loob ng, ng Philippine bank account.